Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni Chairperson Luistro, pagpayag ng pagkadismaya sa nangyari ngayon na hearing sa Kamara. Title, na ghost na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. May patutsada si House Committee on Justice Chairperson Gerbil Luistro laban kay VP Sara sa kanyang opening statement sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ng committee laban sa BC ngayong Miyerkules, April 22. Sabi niya, the worst part, the explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero, ang ibinibigay sa atin ay press release at context sa social media. So, naisahan siya ni VP Sara, di ba? Sumasagot si VP Sara, kailang hindi sa kamera. Sumasagot siya sa social media na bagay na ikinadismaya ng kongresista. O ito, nagos na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera, ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. Ay, nako. Ang galing. Ang galing ng diskarte ni VP Sara, no? Kasi, umaasa itong mga kongresista na magigisa. Anong ibang term ng magigisa? Maano nila si VP Sara? Parang ginawa nila nung budget hearing ba yun? Nung 2024? Yung kawawa si VP Sara? Parang ganon ang gusto nilang gawin. Kaya lang, hindi nagpakita si VP Sara. Sino pa ba yung nagsabi na, I hope darating si VP Sara, sabi ni Congressman Abante. So ito si Congressman Luistro, umaasa siya na magpapakita pa rin. Kaya lang, wala. Puros press release lang. Pagkamaro talaga si VP Sara. Yung wise ba? Ano ba yung sabi ni Senator Marcoleta? Sabi ni Senator Marcoleta, nakikita kasi nila, meaning mga kongresista, na matatalo sila dito sa trial sa Senado. Kaya ang ginagawa, doon na lang sila sa Kamara gawin yung gusto nilang magawa, yung masira nila si VP Sara. At yung punto de vista ni Senator Marcoleta na yan, sinang-ayunan, unang nagsabi si ex-Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na walang numbers, matatalo sila sa trial. Kaya ginagawa is trial by publicity na ang ginagawa ng mga kongresista sa Kamara. Kaya ngayon, sobra silang dismayado. Hindi nagpapakita si VP Sara. Kasi nga, sa normal na justice system natin, pag sampahan ka ng reklamo sa piskalya, pwede ka namang hindi magpakita. Mag-sign ka lang ng special power of attorney na yung abogado na yon ay siyang imong representative at pwede na siyang humarap doon sa piskalya. So kung nakuha na yung reklamo, so ako yung isinampa, no? Mag-ano ako ng counter affidavit. Tapos pupunta ako sa kahit saang piskal sa buong bansa. Pwede yun. Example, sinampahan ako sa Quezon City Prosecutor's Office. Nasa Mindanao ako. Punta lang ako sa isang piskal sa Mindanao.
So, harap ako doon, panumpahan ko yung salaysay ko, pwede na yun. Ganon nga ang nangyari kay Tatay Digong noon, malala ko. Sinampaan siya ng reklamo ni Franz Castro ng grave threat. Hindi naman nagpakita si Tatay Digong doon sa Quezon City. Fiscal. Davao lang siya nanumpa ng kanyang counter affidavit. Tapos na. So, ganito rin ang nangyayari ngayon kay BP Sara. Very wise talaga yung ginawa nila na dinedma, ininjan itong mga para I don't know. Wala, hindi na nila masisira si BP Sara. Hindi na nila matatanong kung ano-anong itatanong. Kasi alam ni BP Sara na aakyat ang impeachment sa Senado. Mai-impeach siya dito sa Kamara. Kaya bakit pa siya magpapakita? It's no use. Kasi wala siyang naka-made up na yung mindset ng mga kongresista na boboto sila to impeach the BP regardless sa mga ebidensya. Kaya nga makikita niya natin ngayon, kulang-kulang ang ebidensya nila, yung mga complainant, kaya ito ng Committee on Justice na ang nag-fishing expedition para magkalap ng additional na ebidensya. Ganon po ang nangyayari ngayon. So, asahan natin mamaya yung pasabog kuno ni Boyeng Rimulya, ni Trillanes, BIR representative, Anti-Money Laundering Council representative. Sino pa ba? Yun man lang, 5 ang 4 ang expected na mga resource persons nila ngayon. Si Madriaga wala na, hindi na daw nila patawag dahil more of a liability si Madriaga basing sa kanyang pag-appear sa hearing nung nakaraan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang gihatag namo nga yero. Kung ikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero. Abaka lang gyud ang gipang bugkos. Karon dalo na pod ni Kuya sa yang payag sa tabok. So baklay pag yun, layo-layo pa. So dito pagid sa tabok ang payag ni Kuya. So tabok pagid sa sapa. Karon out na gyud si Kuya sa payag. So mo na ni ang payag ni Kuya nga kuanan karon atupan karon. Giapid-apid na ang mga trapal. Makita gyud nato og silpin og trapal lang. Naanay mga tubig nga na kuan sa trapal na butang tungod sa ulan. Maupod ni ang itsura sa ilang sulod sa ilang gipuy-an. So trapal lang gid in town. So mag-atop na gyud. Sinabot. O karon humanag gyud sa pag-atop og maayo na gyud nga tan-awon kay di na pa sa pareha sa ganina nga mga trapal lang og silupin. Makita gyud nato nga dili na gyud sila maulanan. Salamat kay sa Ginoo sa naghatag og sin nya di na gid maulanan. Oo. So, pila gyud nanay ka tuig na nga nagantos mo aning gaulanan lang trapal lang inyong atop? Murag mga dugi-dugi na ni. Mga 3 duha ba? Katuig? Katuig. Duha ka tuig.
So salamat kay nanay. Oo.